Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli ako'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta dito sa aking channel at dito sa ating palatuntunan na aking pinabagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin. Aking binabati ang Team Kapuso na pinamamahalaan po ni Ma'am Jane Lastimoso, Sir Freddy, at si Ma'am Christy Alforte, Miss Thor TV, kapatid na Nero, at syempre nandiyan naman si Ma'am Nelia, Family's Vlog, at sa lahat ng mga bumubuo nito ng ating Team Kapuso. At syempre nandiyan naman ang walang sawang sumusuporta, ang magkopol na walang iba kung hindi si kapatid na Renegade Offrend Channel. Ng kanya may bahay walang iba kundi si kapatid na Agnita's Kitchen. At syempre, shout out sa ating bagong team, ang team ni Daddy R. PH, na nandyan sila Ate Babes. At syempre, nandyan si CBL 3.0. Shout out. At syempre sa ating team Ishmaster at team Olala. At nandiyan naman ang team ni Idol Z88 OLM. At nandiyan naman ang team ni Mami Helen in Germany, kay Inday Lin Hima Hong Kong. At syempre, Ate Josie Dixon. Shout out po sa inyong lahat. At ngayon, atin ang basahin ang sulat na ipinadala sa atin. Ang sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Chari. Laking lula ako, Kuya Kalbo. Dahil ang aking mga magulang ay parihong OFW. Bata pa lamang po ako ay nasa lula na po ako, Kuya. Minsan, nagtampo ako sa aking mga magulang. Dahil bakit nila ako iniwanan. Pero kalaunan, akin pong unting-unting naintindihan. At pinapaliwanag sa akin ng aking papa at mama. At akin naman pong naintindihan, Kuya. Hanggat sa nag-graduate ako ng elementary, high school, na hindi man lang maka-attend ang aking mga magulang. Pero nung ako'y nag-graduate ng kolehiyo, Kuya Kalbo, pinilit nilang makarating at maka-attend sa aking graduation day. At tuwang-tuwa ko noon, Kuya Kalbo, nang kasama ko ang aking mga magulang.
At nabuo kami. At masaya din sila, kuya. Dahil natapos na ako sa kolehiyo. At hanggat sa nag-apply ako ng trabaho, kuya, sa totoo lang, hindi ako nagtatagal sa aking trabaho. Minsan 2 buwan, 5 buwan, at may 6 na buwan na lagi akong nagre-resign, Kuya Calvo. Ewan ko ba kung bakit wala akong ganang magtrabaho noon. At pinaliwanag ko sa aking mga magulang. Akala ko magalit sila sa akin. Pero sa halip na magalit sila, lumakas pang aking loob noon dahil ang sabi ng aking papa noon, kung ano daw ang gusto ko, ay nandyan sila para ako'y suportahan. Kaya masayang-masaya ako, Kuya Calvo. Napakaswerte ko. Dahil simula nung ako'y bata pa, ay grabe ang kanilang suporta. Maging sa pinansyal, ay sinuportahan nila ako, Kuya. Hanggat sa nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. At noong mga panahon na iyon, ay napagdesisyonan ng aking mga magulang na mag-for good na sila. Dahil daw, tapos naman ako sa aking pag-aaral. Laking tuwa ko noon, Kuya. Dahil mabuo na kami at matawag na kaming isang pamilya. Hanggat napag-isipan kong magtayo ng kunting negosyo, Kuya. Ang printing. Dahil may alam naman po ako sa disenyo. Dahil isa sa aking napag-aralan iyon. Kaya may nabuti kong kausapin ang aking mga magulang noon, Kuya Calvo. At sinabi ko sa aking mga magulang na bala ko magtayo ng kunting negosyo na printing press. At laking saya ko noon, Kuya Calvo. Nang sabi ng aking mama at papa na walang problema, bibigyan daw ako nila ng kapital. Napayakap ako sa kanila, Kuya Calvo. Grabe ang suporta nila sa akin. Ni minsan hindi ako nila binigo. Kaya napakaswerte kong anak. Siguro dahil ako'y nag-iisa lamang. Kaya tudo ang suporta ng aking mga magulang sa akin. Hanggat sa naitayo ko ang maliit na negosyo, Kuya. At dumaan ang mga buwan. Unti-unti kong napalago ito. Lalong-lalo na, ako lang ang meron sa aming lugar. Hanggat may nag-apply sa akin. Kakilala ng aking mga kaibigan. Nag-apply siya bilang isang marketing manager.
itago na lamang po natin sa pangalang Mario, Kuya. Magaling si Mario, Kuya. Pagdating sa marketing, dahil lalo pang napalago niya ang aking kunting negosyo. Dahil kasama siya sa paglago nito, kaya dalawa na kami nitong namamahala, Kuya Kalbo. Hanggat sa isang araw, hindi ko akalain, Kuya Kalbo, na gusto pala ko ni Mario. Nagulat ako dahil nagdala siya ng bulaklak at ibinigay sa akin. Nagtaka ako dahil wala namang okasyon sa araw na iyon. Kaya tinanong ko siya kung bakit mayroon akong bulaklak na natanggap. At sabi niya sa akin, kung pwede ba daw niya akong ligawan. Nagulat ako, Kuya Kalbo. Dahil ni minsan ay hindi pa ako dumaan. Nag-graduate na lang ako ng high school, nag-graduate ako ng kolehiyo. Wala talaga akong pag-ibig, Kuya Kalbo. Kaya hindi ako nakaranas kung ano nga ba ang pag-ibig. Kaya sinabi ko kay Mario, dahil wala naman din akong pagtingin sa kanya, kaya prenangka ko na siya, Kuya. Ang sabi ko sa kanya, na pwede lang kami maging business partner. Pero ayaw ko na ligawan niya ako. Dahil maliban sa hindi ko siya gusto, hindi pa ako handa. Lumipas ang mga araw at buwan. Lagi akong sinusuyo ni Mario, Kuya Kalbo. Pero sa sinabi ko na hindi ko talaga siya type, Kuya Kalbo. Kaya nagsabi ako sa kanya na ibaling na lang niya sa iba ang kanyang pagmamahal sa akin. Wala nung sinabi ko kay Mario iyon, Kuya. Hindi na siya namilit. At pinagpatuloy namin ang aming pagiging business partner. Pero dumating ang panahon, Kuya, na nagpaalam siya. Naaalis na lang daw siya sa aming pinalagong negosyo. At ang sabi niya, habang daw tumatagal, lalo siyang napapamahal sa akin. Kaya dahil sa hindi ko siya gusto, ay napagdesisyonan niyang umalis na lamang. Mula nung sinabi niya iyon, Kuya, napigilan ako. Hindi ako nakagalaw, Kuya.
una kong naisip, paano na lang ang aming munting negosyo kung wala na akong alalay. At noong mga panahon na iyon, iwan ko ba kung bakit nalungkot ako nung marinig ko ang sinabi niya. Kaya, pinigilan ko siya, Kuya Kalbo. At doon nakaramdam din ako na parang unti-unti ko siyang nagustuhan. Dahil matalino naman talaga siya pagdating sa negosyo, Kuya. At hindi lang iyon, masipag pa. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag na siyang umalis. At sinabi ko na rin sa kanya ang aking nararamdaman na mahal ko na siya. Kaya nung sinabi ko iyon, napakalaking gulat ni Mario, Kuya. At napahampas siya sa table na kung saan nandun siya nakaupo. Dahil hindi niya akalain na nagustuhan ko na siya. At doon nagsimula. Hindi na siya umalis, Kuya Kalbo. Masaya kami na pinapalago namin ang aming munting negosyo. At minsan, lumabas kape at uminom ng kape. Dahil pariha kami, Kuya Kalbo, na nagkakape. Doon na pagbiro-biro. Mapagbiro si Mario. Biniro niya ako. Ang sabi niya, kailangan lang daw palang magpaalam siya. Bago ko siya sagutin. Nagtawanan kaming dalawa, Kuya. Hanggat sa masaya kaming magkasama sa aming negosyo, Kuya. Pero dahil marami nang lumalabas noon ng mga printing press, unti-unti naman din humina ang aming negosyo, Kuya. Hanggat sa unti-unti nang nawawalang aming customer. Dahil doon na sila sa kabila. Dahil mas magaling ang kanilang mga designer kaysa sa amin. Doon medyo nagtatalo na kami ni Mario. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Hanggat isang buwan talaga, Kuya, na wala nang nagpapagawa sa amin. At madalas na kaming nagtatalo ni Mario. Nakalimutan namin na may relasyon kami. Hanggat sa nagsisigawan na kami dahil ayaw kong magpatalo sa kanya.
Kaya dumating talaga ang araw na iyon na nagdesisyon kaming dalawa, Kuya Kalbo. Nag-usap kaming dalawa na kung maaari, maghiwa-hiwalay muna kami. Isarado muna namin ang aming negosyo. Ayaw ko man na mangyari yun. Pero wala talaga, Kuya. Nalugi na kami. At pumayag naman si Mario sa desisyon ko na magkanya-kanya muna kami. Hanapin muna namin ang aming mga sarili. At sinarado namin ang aming negosyo. At dahil doon, mas lalo akong nalungkot, Kuya. Dahil nawala na ang negosyo, nawala pa si Mario. Kaya walang araw noon na hindi ako umiiyak. Minsan nakikita ako ng aking papa at mama sa aking kalungkutan. Kaya nandyan naman sila. Niyakap ako at sabi nila, susuportahan nila ako ano man ang mangyari. Kaya napaka-bless ko sa aking mga magulang, Kuya. Ganun man ang nangyari sa aking negosyo. Pero hindi sila nawala ng pag-asa sa akin. Kaya nagdesisyon ako na pumunta ng Cebu para aliwin ko ang aking sarili, Kuya. Walang nakakaalam na aking mga kaibigan. Tanging ang aking mga magulang lamang. Kaya pumunta ako ng Cebu at namasyal ako doon. Balak kong magtagal doon para mawala ang aking kalungkutan. Nasa Cebu ako noon at pumunta ako sa kilalang kapihan, Kuya. Habang nag-order ako. At pumunta sa table para inumin ko ang aking in-order na kape. Laking gulat ko, Kuya Kalbo, nang may dumaan na isang lalaki na nung makita ko ay si Mario, Kuya. Nag-order din siya ng kape at hindi ko akalain na magkita rin kami sa Cebu. Dahil wala namang nakakaalam. At hindi rin niya alam na nasa Cebu ako. Dahil ang aking social media account, dini-activate ko po, Kuya. At nung matapos siya mag-order, bigla kaming nagkatinginan, Kuya Kalbo. Naggulat, kitang-kita ko talaga si Mario. Gulat na gulat siya. At nakita ko sa kanyang mukha na parang ang saya niya. At napakasaya ko rin, Kuya Kalbo. Dahil na-surpresa talaga kaming dalawa.
At doon, magkasama kami sa table. Sa totoo lang, kuya, hindi napigilan ni Mario. Niyakap niya ako. At lumuha siya. Lumuha siya sa saya. Maging ako man, kuya, ay napakahigpit ng aking yakap sa kanya. At doon, napakasaya naming dalawa. Sabi nga niya, hindi niya akalain na magkita pa kami. Dahil sa mga nangyari sa amin, nag-away kami. Pero kahiwalay man kami ng maayos. Pero hindi rin talaga namin akalain na magkikita pa kami. Kaya dahil doon, pareho kaming masaya, Kuya Kalbo. Kaya, dalawa na kaming namasyal, Kuya. Napakasaya naming magkasama. Hanggat sa magkasama na kami sa aming tinutuluyan, Kuya. At nung nandun na kami sa aming tinutuluyan, nag-propose si Mario, Kuya, na kung papayag ba ako na mag-asawa na kami. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip pa, Kuya Kalbo. Tinanggap ko ang kanyang proposal. At sabi niya, uuwi kami sa aming lugar. At pupunta sila sa aming bahay para mag-akyat. Na mangasawa na daw siya kasama ang kanyang magulang. Kaya imbis ang plano ko noon ay 3 buwan na manatili sa Cebu. 1 buwan lang, Kuya Kalbo. Sabay kaming umuwi ni Mario. At hindi nagtagal, pumunta sila sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. At nangasawa sila sa akin. Dahil nasa tamang edad na rin ako, at masaya ang aking mga magulang na naikwento ko sa kanila na nagkita kami ni Mario sa Cebu. At masaya sila. At sinabi sa akin na baka nga kami talaga ni Mario, Kuya Kalbo. Kaya sa madaling salita, natuloy ang kasal, Kuya Kalbo. Kinasal kami noon ng December 2022. At ngayon, masaya na kami ni Mario, Kuya, dahil mayroon din kaming isang anak. At plano naming buksan muli ang aming nasimulang negosyo. Dahil meron pa naman kaming natirang pera.
bago nagsara ang aming negosyo noon ni Mario. Kaya maraming salamat, Kuya Kalbo, dito sa iyong programa. Naway magustuhan ng inyong tagapakinig ang aking kwentong na i-share sa inyo. At maraming salamat po. Sincerely yours, Chari. Ma'am Chari, salamat sa iyong napakagandang kwento na isinyer dito sa aking palatuntunan. Napakaganda. Kung may nagawa mang kanta na pinagtagpo pero hindi tinadhana, ito ang kabaliktaran doon sa kantang iyon. Ito yung masasabi kong pinagtagpo at kayo'y tinadhana. Dahil nagkahiwalay na kayo. Pero sa pinuntahan mong lugar ay doon kayo nagkita. At simula doon, naging matibay ang inyong pagmamahalan. Nawala man ito saglit, pero nung magkita kayong muli, ay inyong nadarama ang pagmamahal, ang laking pagmamahal ninyo sa isa't isa. Hanggang nagpakasal kayo. Napakagandang kwento. Maraming salamat po, Ma'am Chari at Sir Mario. Naway lumago pa ang inyong pamilya at ang inyong sinimulan at ngayon muli ninyong binuksan na negosyo. Naway lumaki ang inyong negosyo. Maraming salamat po. Sigurado ako na magugustuhan na naman ito ng ating tagapakinig dito sa aking palatuntunan. Muli, maraming salamat po, Ma'am Chari at Sir Mario. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, may panibago na naman tayong napakagandang kwento na napakinggan. Kaya kung kayo man ay gustong mag-share ng inyong mga kwento, ipadala na dito sa ating palatuntunan. At ipadala sa aking messenger, June Sahay Kalbo, para ating mabasa dito sa aking channel. At dito sa aking palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-comment, at syempre mag-share sa inyong mga kaibigan. Malay po natin, isa sila sa magpapadala ng mga kwento nila ng buhay dito sa ating palatuntunan. Muli, maraming salamat po. Ito po pala si June Sahay Bert ang nagsasabing, God bless us all.